Ikinahiya ako nga asawa ko sa harap nga 600 na tao, pero walang sinuman sa kanila ang nakakalam kung sino talaga ang nanay ko. Ako si Isabela Reyes, 33 taong gulang. Noong gabi nga Mother's Day, sa gitna ngang isang charity gala na puno nga negosyante, politiko, at mayayamang pamilya, sinampal ako ngang asawa ko sa harap ngang lahat. Ang tuno ay umaling-awngaw sa mga speaker ngang bulwagan. Narinig nga 600 na tao ang sampal na iyon at may ilan pang tumawa. Malinaw kong naalala ang kislap ng machandelier na kristal, ang makopitang syampay na nakabitin sa ere, at ang nasisiyahang ngiti ng biyanan kong si Corazon del Mundo habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kopita. Nanatili akong hindi gumagalaw, may dugo sa labi, nanlalamig ang puso, at isa lang ang iniisip. Walang sinuman sa inyo ang nakakakilala kung sino talaga ang aking ina. Pero hindi nagsimula ang kwentong iyon sa gabing iyon. Nagsimula ito 3 taon na ang nakalipas, noong araw na ikinasal ako sa pamilyang Del Mundo. Lumaki ako sa isang maliit na apartment sa Angeles, Pampanga. Isang kwarto, isang maliit na kusina, at isang ina na may 3 trabaho para siguruhing makakaroon akong magandang kinabukasan. Ang nanay ko, si Elisa Reyes, ay dumating sa Maynila noong siya ay 23 taong gulang pa lamang. Wala siyang kakilala. Hindi siya bihasa sa pagsasalita ngang Ingles. Mayroon lamang siyang 400 at isang determinasyon na katatakutan ngang sinuman. Sa umaga, nagtatrabaho siya bilang isang judicial translator. Sa gabi, nag-aral siya ng abogasya sa pampublikong aklatan. Pumasa siya sa bar exam sa kanyang ikalawang subok, at mula noong bata ako, palagi niyang inuulit ang parehong pangungusap. Huwag kang iyak ng walang plano, ang luha ay para lang matukoy ang problema, pagkatapos solusyonan mo ito. Noong mga panahong iyon, hindi ko naiintindihan ang ibig niyang sabihin hanggang sa makilala ko si Marco del Mundo. Nakilala ko siya sa isang charity dinner na inorganisa ng isang ospital kung saan ako nagtatrabaho sa administrative area. Si Marco ay kaakit-akit, elegante, at may tiwala sa sarili. Mayroon siyang ngiti na nagpaparamdam sa sinuman na sila ay mahalaga. Sa loob ngang ilang buwan, ipinaramdam niya sa akin na mahal ako. Naalala niya ang bawat detalye na sinasabi ko. Tinatawagan niya ako gabi-gabi, dinadalhan ako ngang kape sa trabaho, at pagkatapos nga 6 na buwan, nagpropose siyang kasal. Akala ko, sa wakas, nagsisimula na ang buhay ko. Ang problema ay lumitaw nang ipahayag namin ang aming engagement. Ang kanyang ina, si Corazon del Mundo, ay isang babaeng sanay sa pagkontrol. Namatay ang kanyang asawa mahigit 20 taon na ang nakalipas, na nag-iwan sa kanyang malaking yaman ng pamilya, maraming ari-arian, at isang kilalang charity foundation sa Maynila. Siya ang namamahala sa lahat sa pera, sa negosyo, sa mga desisyon ng pamilya, at pinamamahalaan din niya si Marco. Noong unang beses niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa sa isang hapunan sa kanilang mansyon, ngumiti siya ng magalang at nagtanong, "Nagtatrabaho pa rin ba ang nanay mo bilang tagasalin?" "Opo," buong pagmamalaki kong sagot. Kumuha si Corazon ngang isang kopitangang alak at sinabing, kahanga-hanga, "Ang ilang tao ay ipinanganak para mabuhay. Ang iba naman ay ipinanganak para mamuno." Natahimik ang buong mesa. Si Marco ay tumawa lang ng alanganin. Nagpanggap din akong ngumiti dahil gusto ko pa ring maniwala na magiging mayos ang lahat. Nang simulan naming planuhin ang kasal, kinuha ni Corazon ang buong kontrol sa loob lamang ng 1 linggo. Pinili niya ang lugar, ang dekorasyon, ang listahan ng mga bisita. Tinanggihan pa niya ang isang tradisyonal na resipe mula Pampanga na gustong isama ngang nanay ko sa menu. Hindi maintindihan ng nga bisita natin ang ganyang pagkain. Sabi niya na may eleganteng ngiti. Hindi nakipagtalo ang nanay ko. Hinawakan lang niya ang kamay ko at bumulong. "Obserbahan mo ang mga tao kapag naniniwala silang kailangan nila ang pag-apruba mo. Sana pala pinakinggan ko siya." Pagkatapos ang kasal, dumating ang maliliit na pagpapahiya, mga komentong nagbabalat kayo bilang biro,
mga hindi komportableng tingin, mga kalkuladong katahimikan. Sa isang selebrasyon ng Pasko, nakdala ako ng isang tray ng suman malakit na niluluto nganay ko mula pa noong bata ako. Iyon ang aming tradisyon sa pamilya. Itinaas ni Corazon ang takip ngang lalagyan, tiningnan ang pagkain sa loop ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi sa harap ng lahat, hindi ito nababagay sa ating hapagkainan. Humalahak ang kanyang anak na si Clara, yumuko si Marco, walang nagsalita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha habang dahan-dahan kong kinukuha ang tray. Nang gabing iyon, habang nakaupo mag-isa sa loop ngang aking sasakyan, naalala ko ang sinabi ngang aking ina. Huwag kang iyak ng walang plano, kaya may ginawa ako na magpapabago sa buhay ko. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aking laptop, gumawa ngang isang lihim na folder at pinangalanan itong seguridad. Hindi ko pa alam kung para saan ko ito kakailanganin, ngunit may bahagi sa akin na nakakaunawa na balang araw ay kakailanganin kong protektahan ang aking sarili mula sa pamilyang iyon. At hindi ako nakamali dahil habang sinusubukan kong maging isang del mundo, matagal na nilang napagdesisyunan na hinding-hindi ako magiging isa sa kanila. At ang pinakamasama, hinahayaan ni sarili kong asawa na unti-unti nila akong sirain. Ang ikalawang taon ng aming pagsasama ay nagsimula sa isang bahay. Nakahanap si Markong isang malaking ari-arian sa Ayala Alabang, isang eksklusibong lugar na punong mayayamang pamilya at perpektong inaalaga ang mga kalye. Mayroon itong 4 na silid tulugan, hardin sa likod, at isang kusina na mas malaki pa sa buong apartment kung saan ako lumaki. Nakakahalaga ito ngang higit sa 20 milyong piso. Akala ko pag-uusapan namin ang tungkol sa budget, mga utang sa bangko, at pag-ipon tulad ng anumang normal na mag-asawa. Ngunit mayroon ng ibang plano si Marco. Si Mama, pwede tayong tulungan sa down payment, sabi niya habang tinitingnan ang malarawan ng bahay sa kanyang telepono. Palaging lumalabas ang salitang mama bago ang anumang mahalagang desisyon. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Mayroon tayong sapat na ipon, Marco. Maari tayong bumili ng mas maliit at ganap na atin. Agad siyang nag-angat ng tingin. Bakit natin tatanggihan ang tulong? Dahil gusto kong buhay kung saan hindi natin kailangang humingi ng pahintulot para sa lahat. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang nalilito, na para bang hindi niya kailanman naisip na maaring mabuhay ang isang tao nang hindi umaasa kay Corazon del Mundo. Kinabukasan, nakausap na ang kanyang ina ang isang real estate agent. Pinili niya ang kapitbahayan, siya ang nakipagnegosasyon sa mortgage. Iginigiit pa niyang lumitaw bilang co-owner para sa seguridad ng pamilya. Nang pirmahan namin ang mga dokumento, may kakaiba akong naramdaman. Ang bahay na iyon ay hindi kailanman magiging tunay na amin. Sa parehong linggo, nagbukas ako ng hiwalay na bank account. Nagsimula akong mag-ipon ng mas maraming pera, palakasin ang aking mga koneksyon sa trabaho, bumuo ngang isang bagay na nakadepende lamang sa akin nang walang sinasabi kay Marco. Dahil unti-unti kong naunawaan ang isang masakit na katotohanan. Sa pamilyang Del Mundo, ang pera ay hindi tulong, ito ay kontrol. Isang buwan pagkatapos, may nangyaring tuluyang nakpamulat sa akin Sabado eng gabi. Naliligo si Marco nang magsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa eng kusina, 3 sunod-sunod na mensahe. Hindi ko sana ito papansinin hanggang sa makita ko ang pangalan ng grupo, Tunay na Del Mundo. Naramdaman ko ang pagkirot sa aking tiyan. Nang umakyat si Marco sa silid, dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Alam ko ang kanyang password. Ito ang kaarawan ng kanyang ama. Binuksan ko ang chat at sana ay hindi ko nalang ginawa. Nagpadala si Clara ngang isang larawan ko nakuha sa isang pananghalian ng pamilya. Nakangiti ako habang inaayos ang maplato sa mesa. Ang mensahe ay nagsasabing, muha siyang katulong na nagpapanggap na elegante. Sa ibaba ay mayroong maraming tumatawang emoji, isa mula kay Clara, isa mula kay Corazon, at isa mula kay Marco, ang aking asawa. Nagpatuloy
ako sa pagbabasa. May makomento tungkol sa aking damit, sa aking punto. Kapag nagsasalita, akong ilang salita, mula sa aking probinsya kasama ang aking ina, sa pagkaing niluluto ni Elisa. Sumulat si Corazon, ang anak ng probinsyana ay hindi kailanman matututo ilang bagay. Sumagot si Marco ang isang pumapalakpak na emoji. May naramdaman akong nabasag sa loop ko, hindi ako umiyak. Kumuha ako nga screenshot ng lahat. 47 larawan. Ipinadala ko ang ito sa aking computer at inilagay sa lub.nh folder na may panggalang seguridad. Pagkatapos, ibinalik ko ang telepono sa eksaktong lugar kung saan ito naroon. Nang lumabas si Marco mula sa shower, hinalikan niya ako sa nona parang walang nangyari. Ngumiti ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa aming pagsasama, nagpanggap ako. Ang mga sumunod na buwan ay mas malala pa, nag-organisa si Corazon ng mga hapunan ng pamilya kung saan palagi siyang nakakahanap nga eleganteng paraan upang ipahiya ako. Isabela, mahal, dapat matuto kang magsuot ng mas simpleng kulay. Ang ilang mga babae ay hindi ipinanganak upang masyadong mapansin. Sa ibang pagkakataon, direkta niyang inaatake ang aking ina. Kahanga-hanga na si Elisa ay nagtagumpay nang walang edukasyon mula sa pamilya. Lahat ay palaging tunok pino, perpektong kalkulado, sapat upang saktan ako, ngunit hindi sapat upang akusahan siyang sinuman ng kalupitan, at hindi ako kailanman ipinagtanggol ni Marco. Kailanman, isang madaling araw, nagising ako sa pagigbi. Natakpuan ko si Marco na nakaupo sa sala, lasing na lasing. Umiyak siya para sa kanyang ama. Iba sana siya sayo, sabi niya sa akin. Hindi katulad ni mama si papa. Niyakap niya ako ng mahigpit ng gabing iyon. Sa isang saglit, nakita ko ang lalaking minahal ko mahina, malungkot, tao. Naisip kong maari ko pang iligtas ang aming pagsasama, ngunit pagsapit ngang 7:00 umaga, tumawag si Corazon sa telepono at ang sensitibong Marco ay muling naglaho para bang kontrolado ng kanyang ina ang bawat bahagi niya. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang paghahanda para sa malaking charity galangang Mother's Day, ang pinakamahalagang kaganapan ng taon para sa Del Mundo Foundation. Mahigit 600 na bisita mga negosyante, politiko, mga direktor ngang ospital. Pinamunuan ni Corazon ang gala na parang isang reyna. Si Clara ang nag-coordinate ng organisasyon at ako ay inatasan ng mga maliliit na gawain. Pagtanggap ng mga bisita, pag-ayos ng mga cart ng mesa, pag-check ng mga listahan matrabahong nakikita, ngunit walang halaga. Tinanggap ko ang lahat ng may ngiti, dahil habang tinitingnan nila ako bilang isang taong walang kabuluhan, ako ay nagmamasid. At sa aking trabaho, ang pamamasid sa mga detalye ay eksakto ang ginagawa ko araw-araw. Isang hapon, pumunta ako sa opisina ni Corazon upang kumuha ng ilang folder para sa kaganapan. Sa kanyang mesa, may mga bukas na dokumento sa pananalapi, hindi ko sana titingnan, ngunit agad na nakuha nga numero ang aking pansin. Mga donasyong natanggap, amplan 17,000, mga nayulat na gastos, amplan plus 100,000 marupuluh-ribu, mayroong kakaiba, napakakaiba. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa bulwagan kung saan gaganapin ang gala, napansin ko ang electronic donation board na nakalagay sa pasukan. Ang ipinapakitang halaga ay iba, 14, nanatili akong hindi gumagalaw. Mayroong pakakaiba na may ni 3 amain. Sa aking propesyon, ang malalaking pagkakaiba sa pananalapi ay hindi kailanman nakakataon lamang. Kinuha ko ang isang larawan ng board at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ngang takot. Hindi para sa akin, kundi dahil nagsimula akong maginala na may itinatagong mas madilim ang pamilyang Del Mundo kaysa sa simpleng pagpapahiya sa pamilya. Nang gabing iyon, nakmaneho akong 2 oras papunta sa bahay nga aking ina. Nang buksan ni Elisa ang pinto at makita ang aking mukha, agad niyang nalaman na may mali. Umupo kami sa kusina, ikinuwento ko ang lahat. Ang mga panunukso, ang lihim na chat,
ang kawalang pakialam ni Marco, at sa huli, ang mga numero ang foundation. Nakikini ng tahimik ang aking ina, hindi ako pinutol. Nang matapos ako, uminom siyang kape at nagtanong ng isang simpleng bagay. Mayroon ka bang ebidensya? Dahan-dahan akong tumango. Oh. Tinitigan niya ako sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi ang mga salitang magpapabago sa aking buhay. Perpekto. Ngayon, hayaan mong sirain nila ang kanilang maasarili sa harap ng lahat. 2 linggo bago ang gala ng Mother's Day, nagsimulang magtugma ang lahat. Pinamahalaan ni Corazon del Mundo ang organisasyon ng kaganapan na parang isang commander ng militar. Walang sinuman ang gumagawa ng desisyon nang hindi mo na siya kinukonsulta, kahit si Marco. Isang umaga, natanggap ko sa email ang opisyal na plano nga mesa. Hinanap ko ang aking pangalan. Mesa 47. Sa likod ng bulwagan. Sa likod nege isang haligi malapit sa pinto nege serbisyo. Si Marco ay nakaupo sa pangunahing mesa kasama sina Corazon at Clara. Tinitigan ko ang screen sa loob NG ilang segundo. Hindi ito nakataon. Ito ay isa pang mensahe, isa pang pampublikong paalala na hinding-hindi ako tunay na magiging bahagi ng pamilyang iyon. Agad kong tinawagan si Marco. Bakit ako nasa mesa 47? Narinig ko ang isang pagod na buntong hininga sa kabilang linya. Gusto ni Mama na malapit sa entablado ang pamilya. Asawa mo ako. Isabela, pakiusap, huwag mo nang gawing issue ito. Hindi ako sumagot dahil sa sandaling iyon, may mahalaga akong naintindihan. Hindi na sinusubukan ni Marco na ipagtanggol ako. Ngayon, inaasahan na lang niya na tatanggapin ko ang mga pagpapahiya ng tahimik. Kinabukasan, binigyan ako ni Clara ng isa pang gawain. Ikaw ang tatanggap nga bisita sa pasukan. Magaling kang ngumiti. Ang kanyang matamis na tono ay may lason sa ilalim. Tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan at ang desisyong iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Dahil binigyan din ako ni Clara ng kumpeltong access sa database, mga donasyon upang tumulong sa mga thank you card pagkatapos ni kaganapan. Ang password ay dumating ng gabing iyon sa aking email. Dahan-dahan kong binuksan ang computer habang natutulog si Marco sa itaas at nagsimulang mag-imbestiga. Sa simula, lahat ay mukhang normal. Mga pangalan, mga transfer, mga invoice, hanggang sa makahanap ako ngang 2 kakaibang kumpanya, Bulaklak Floral at Pamana Audio Solutions. Pareho silang nakatanggap ngang malalaking bayad sa nakalipas na 3 taon, ngunit mayroong hindi tama. Hinanap ko ang mga record ngang negosyo walang ma-website, walang tunay na opisina, walang ma-empleyado. Ang isang address ay tumutugma sa isang abandonadong lugar. Ang isa naman ay sa isang saradong laundry shop. Naramdaman ko ang kilabot sa aking likod. Ang mga bayad ay umabot sa halos 83,000. Eksakto ang nawawalang halaga. Humina ang aking pahinga. Sa aking trabaho, mayroon itong malinaw na pangalan. Mga pekeng kumpanya, pandaraya sa pananalapi. Gumugol akong ilang oras sa pakolektang impormasyon. Mga petsa, mga invoice, mga screenshot, mga bank transfer. Inayos ko ang lahat sa isang detalyadong ulat at inilagay ito sa loop ng folder na seguridad. Pagkatapos, may ginawa pa ako. Kinopya ko ang lahat ng file sa isang USB drive at ipinadala ito sa aking ina sa pamamagitan ng koreo, kung sakali. 5 araw bago ang gala, may nangyaring tuluyang sumira sa anumang pag-asa na natitira sa akin. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig ko ang maboses na nakmumula sa pantry. Bahagi, Mama, kailangang maging matindi ang talumpati. Dapat maintindihan ng lahat kung sino talaga si Isabela. Humalahak si Corazon. Huwag kang mag-alala. Ilang linggo ko na itong inihahanda. Nanigas ako. Kakampi sa atin si Marco. Gayang dati, patuloy ni Clara. At kapag nawalan siyang kontrol sa harap kang lahat, sa wakas ay may intindihan nila na hindi siya nababagay dito. Eksakto, sagot ni Corazon. Ang ilang tao ay kailangang paalalahanan kung saan sila lulugar. Naramdaman kong nasusuka. Hindi lang ito basta kalupitan, lahat ay planado.
Ang buong gala, ang talumpati, ang pampublikong pagpapahiya, ang upuan ko sa likod. Gusto nila akong sirain sa harap ngang 600 na tao at inaasahan nilang iyak ako, sisigaw, magre-react. Ngunit hindi na ako ang parehong babae na dumating na nanginginig sa Pasko na may dalang trengang pagkain. Ngayon, mayroon akong mga ebidensya at isang plano. Gabi bago ang gala, may hapunan ng pamilya sa mansyon ng Del Mundo. Lahat ay mukhang elegante at tahimik. Masyadong tahimik. Nag-usap si Clara tungkol sa mabulaklak habang pinupuno ng mawaiter ang makopita nga alak. Halos hindi ako tiningnan ni Corazon hanggang sa banggitin niya ang aking ina. Nakatira pa rin ba si Elisa sa maliit na apartment na iyon? Tanong niya na may pekeng interes. Ang ilang tao ay talagang nasasanay sa maliliit na buhay, ngumiti si Clara. Well, hindi lahat ay ipinanganak para sa higit pa. Nagpatuloy si Marco sa pahiwang kanyang karne. Hindi man lang siya nakangat ng ulo. At pagkatapos ay sinabi ni Clara ang parehong mga salita na sinabi ni Corazon ilang taon na ang nakalipas. Hindi siya kailanman magiging isang tunay na Del Mundo. Natahimik ang mesa. Naramdaman kong nag-apoy ang aking dibdib. Naghintay ako. Naghintay akong may sabihin si Marco kahit ano. Ngunit hindi niya ginawa. Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Dahan-dahan akong tumayo mula sa mesa. Walang sinumang sumubok na pigilan ako. Pumasok ako sa banyo at nilok ang pinto. Nanginginig ang aking makamay. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na puting panyo na may burdang ang pangalan ng aking ina, si Elisa. Huminga ako ng malalim at sa halip na umiyak, nakpadala ako ngayong isang mensahe. Mama, handa na ako bukas. Sumagot siya sa loob ngayong isang minuto. Mabuti. Nang madaling araw na iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako ng nakayapa sa bahay upang mahanap ng charger sa opisina ni Marco. Nang buksan ko ang drawer ng desk, may natagpuan akong hindi inaasahan isang luma at naninilaw na sobre. May sulat kamay na nakasulat. Para kay Marco, buksan kapag ikinasal ka na. Kumabog ang aking puso. Ito ang sulat ni Arturo Del Mundo, ang yumaong ama ni Marco. Tiningnan ko ang pinto, pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang sobre. Ang sulat ay may 2 pahina lamang. Nagsasalita si Arturo tungkol kay Corazon, tungkol sa kanyang pangangailangan sa kontrol, tungkol sa kung paano maaring gawing manipulasyon ng takot ang pag-ibig. Ngunit may isang pangungusap na nakpabigla sa akin. Kung isang araw ay sabihin sa iyong asawa na siya ay nasasaktan, pakinggan mo siya, huwag mong gawin ang parehong pagkakamali na ginawa ko. Nanatili akong hindi gumagala. Alam ni Arturo kung sino talaga ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito hinarap. Kumuha akong nga larawan ng bawat pahina at maingat na inilagay ang lahat sa parehong lugar. Nang bumalik ako sa silid, mahimbing na natutulog si Marco. Humiga ako sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nawala ang takot ko. Dahil kinabukasan, sa panahon ng gala, na iyon na puno ang pera, pekeng ngiti, at nga kopita ng champagne, sa wakas ay sisirain ning pamilyang Del Mundo ang kanilang sarili sa harap ng lahat. Dumating ang gabing gala, balot sa karangyaan at perpektong anyo. Ang pangunahing bulwagan ng Briarwood Club ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier na kristal. May mga puting bulaklak sa bawat mesa, live music, at mga waiter na nagsisilbing ang champagne na parabang walang masamang mangyayari sa isang napaka-eleganteng lugar, ngunit alam ko ang katotohanan. Sa likod, nenge mangigiting iyon ay mayroong mga taon neme pagpapahiya, manipulasyon, at pagamak. Dumating akong nol ko songkong gabi suot ang isang simpleng madilim na asul na damit. Walang bongga, walang masyadong nakakatawag pansin. Hinihintay ako ni Clara sa pasukan na may pekeng ngiti. Perpekto, manatili ka dito at tumanggap ng bisita. Hindi man lang niya ako binigyan ng formal na ID, isang murang etiketa lamang
na may nakasulat na pangalan ko sa itim na letra. Isabela, walang apelyido, na parabang hindi ako tunay na bahagi na pamilya. Huminga ako ng malalim at pumwesto malapit sa pangunahing pinto. Sa loob ng halos 2 oras, binati ko ang mga politiko, negosyante, doktor, at mahahalagang miyembro ng lungsod. Marami sa kanila ang mabait sa akin. Isang babae pa ang ngumiti at nagsabi, "Siguro ikaw ang asawa ni Marco. Napakaswerte naman niya." Naramdaman kong gusto kong umiyak dahil ang estrangherong iyon ay nagpakita sa akin ng higit na respeto sa loob ng 10 segundo kaysa sa sarili kong pamilya sa batas sa loob ng 3 taon. Pagsapit ng 7:30, sa wakas ay nagsimula na ang hapunan. Naglakad ako papunta sa mesa 47, sa likod ng bulwagan, sa likod ng isang malaking haligi, malayo sa entablado. Mula doon, kitang-kita ko si Marco na nakaupo sa tabi ni Corazon sa pangunahing mesa. Hindi man lang siya lumingon sa akin. Huminto ang musika pagsapit ng 8:15. Umakyat si Corazon sa entablado suot ang isang damit na esmeraldang berde na puno NG diamante. Natahimik ang buong bulwakan. Kinuha niya ang mikropono ng may karangalan at sinimulan ang kanyang talumpati. Maligayang pagdating sa aming taunang gala para sa araw ng maina, palakpakan. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang makababayhan na sumusuporta sa kanilang pamilya ng may dignidad, mga halaga, at sakripisyo. Mas maraming palakpakan. Pagkatapos, banayat na nagbago ang kanyang tono, parang isang kutsilyong dahan-dahang pumapasok. Bagamat hindi lahat ng tao ay tunay na nakaunawa kung ano ang kahulugan ng pamilya. Naramdaman kong bumigat ang hangin. Ang ilang tao ay nagsimulang magtinginan ng hindi komportable. Nagpatuloy si Corazon sa pagsasalita. May mga babaeng dumarating sa mga pamilyang binuo ngang pagsisikap at nakukunwaring magpataweng, mga kakaibang kaugalian, mga tradisyon mula sa probinsya at mga asal na hindi kumakatawan sa ating mga halaga. Narinig ko ang ilang alanganing tawa. Dahan-dahan, napakabagal ngang tibok nga aking puso, ginagawa niya ito sa harap ng lahat. Diretsong tumingin sa akin si Corazon mula sa entablado. Ang isang tunay na ina ay nagtuturo sa kanyang maanak ng tamang prinsipyo, hindi sa maliliit na apartment na halos hindi nakakaligtas bilang matagasalin. Nanigas ang buong katawan ko. Ininsulto niya ang aking ina. Sa isang gala para sa araw ng ngaina, tinakpan ng babaeng katabi ko ang kanyang bibig sa pagkabigla. Isang matandang ginang ang marahang humawak sa aking kamay. "Okay ka lang ba, mahal?" Dahan-dahan akong tumango. At noon, may mahalaga akong naintindihan. Inaasahan ni Corazon na magre-react ako, naiyak ako, nasisigaw ako, naguguho ako sa harap ng lahat. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Itinaas niya ang kanyang kopita. "Mektos tayo para sa mga tunay na pamilya." Tumugon ang mga tao ng mahina at hindi komportableng palakpakan. At pagkatapos, tumayo ako. Lumingon ang 600 na tao ng sabay-sabay. Ang tunog ng aking mga hakbang ay umaling-aungaw sa buong bulwagan habang naglalakad ako papunta sa entablado. Nararamdaman ko ang tingin ni Marco na sumusunod sa akin. Huminto ako sa harap ni Corazon. Hindi ako umakyat sa entablado. Tiningnan ko siya mula sa ibaba at nagsalita ng mahinahon. Ang nanay ko ay nagtrabaho ng 3 trabaho para bigyan ako ng kinabukasan. Hindi niya kailanman kinailangan ng perangang, pamilya o mga charity gala para patunayan na siya ay isang mabuting babae. Naging ganap na tahimik ang bulwagan. Nanlaki ang mamata ni Corazon sa peking pagkagalit at dramatiko niyang inilagay ang kamay sa dibdib. "Nakikita niyo ba ang ginagawa niya?" sabi niya habang nakatingin sa mga manonod. Inaatake niya ako sa sarili kong gala. Pagkatapos, biglang tumayo si Marco. Sobrang dami na niyang nainom. Nakikita ko ito sa kanyang mamata. Mabilis siyang naglakad papunta sa akin sa pagitan ng mga mesa. "Humiling ka ang tawad sa nanay ko," utos niya. Tinitigan ko siya. Hindi. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang kamay ay dumaan sa hangin at diretsong tumama sa aking mukha.
Ang tunok ay sumabok sa mga speaker ngang bulwagan dahil nakabukas pa rin ang mikropono. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang ilang tao ay sumiga, ang iba ay nanigas. Nalasahan ko ang metal na lasang dugo sa aking bibig. Nag-iinit ang aking pisngi. Ngunit ang pinakamasama ay hindi ang sampal, ito ay ang pakakita kay Corazon na nakangiti, na parabang sa wakas ay nakuha niya ang eksaktong gusto niya. Humalahak si Clara ng alanganin malapit sa bar at pagkatapos ay may narinig akong mas malupit pa. Madrama, bulong niya, hindi man lang makatanggap ng biro. Walang gumalaw, walang nagsalita, maliban sa isang matandang babay na may kulay abo na buhok na tumayo mula sa isang kalapit na mesa. Diyos ko, dahan-dahan kong inilabas ang puting panyo na may burda ngang pangalan ng aking ina, si Elisa. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi. Maingat na tiniklop ang panyo at diretsong tumingin sa mamata ni Marco. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na tapos na ang aming pagsasama. Walang sigaw, walang luha, tapos na lang. Tumalikod ako at naglakad papunta sa labasan habang naririnig ko ang sigaw ni Marco sa aking likuran. Isabella, bumalik ka, nag-eksagerate ka. At pagkatapos, ang boses ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa bulwagan gamit pa rin ang mikropono. Hayaan mo siyang umalis. Lagi silang bumabalik. Naksara ang mga pinto ng bulwagan sa likod ko. Ang malamig na hangin ng Mayo ay tumama sa aking mukha. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang naglalakad ako papunta sa aking sasakyan. Pumasok ako, isinara ang mga pinto, at sa loob ng ilang segundo, nanatili akong ganap na tahimik habang tinitingnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang dugo, ang pulang marka sa aking pisngi, ang mga walang buhay na mata. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang pangalan ng aking ina, at pinindot ang tawag. Sumagot siya sa pangalawang ring. Isabella. Ang boses ko ay basak sa unang pagkakataon sa buong gabi. Mama, pakiusap, sunduin mo ako. May maikling katahimikan. Pagkatapos ay narinig kong nagbago ang kanyang pahinga. Anong nangyari? Ipinikit ko ang aking mga mata at sa wakas ay sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Sinampal ako ni Marco sa harap ng lahat. Dumating ang nanay ko eksaktong 40 minuto pagkatapos. Isang madilim na sedan ang huminto sa tabi ng aking sasakyan sa halos walang laman na paradahan ng Briarwood Club. Lumabas si Elisa Reyes suot ang isang simpleng itim na coat at flat na sapatos. Walang makeup, walang alahas, walang takot, determinasyon lamang. Nang buksan niya ang pinto ng aking sasakyan at makita ang aking mukha, hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Tiningnan lang niya ang pulang marka sa aking pisngi at ang tuyong dugo sa aking labi. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Mabuti. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ang kanyang boses ay malamig, tiyak. Tulad ng isang taong sanay gumawa ng mahahalagang desisyon sa ilalim ng presyon. Una, kukunan natin ng litrato ang iyong masugat. Pagkatapos, papasok tayo ulit sa bulwagan. Kailangan natin ng masaksi. At sa huli, pupunta tayo sa pulisya ngayong gabi. Tiningnan ko siya ng may pagkagulat. Ayokong bumalik doon. Hinawakan ng nanay ko ang aking mukha sa pagitan ng kanyang makamay. Hindi ka na mag-isa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, lubos akong naniwala sa kanya. Sabay kaming pumasok sa gusali. Patuloy pa rin ang musika. Patuloy ang party. Parabang ang pagsampal sa isang babae sa harap ng 600 na tao ay isang maliit na abala lamang. Ngunit nang makita kami ng mataw na bumalik, unti-unting humina ang mga usapan. Si Corazon ang unang nakapansin. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya si Elisa na naglalakad sa tabi ko. Mabilis siyang lumapit, sinusubukang bawiin ang kontrol. Isabella, kung bumalik ka para humingi ng tawad, pinutol siya ng nanay ko ng may ganap na kahinahunan. Ako si Elisa Reyes. Nandito ako dahil sinaktan ng
Anak ninyo ang anak ko sa harap ngang lahat ng naririto, natahimik ang buong bulwakan. Pati ang banda ay huminto sa paktuktok. Sinubukang ngumiti ni Corazon. Iyan ay usapin ng pamilya. Pagkatapos, humakbang si Elisa. Hindi, Ginang del Mundo. Ang pananakit sa isang babae ay isang krimen. Ang pangungusap na iyon ay bumaksak sa bulwagan na parang isang bomba. Dahan-dahang tumayo si Marco mula sa pangunahing mesa. Ganap nang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Isabela, pwede ba nating pag-usapan ito sa bahay? Hindi na siya uwi sa'yo, sagot ng nanay ko. Nagsimulang mawalan ng kontrol si Corazon. Sinira ninyo ang pamilyang ito sa harap ng lahat. At pagkatapos ay nagsalita ako. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakaramdam ako ng tunay na kalmado. Sira na ang pamilya, Corazon. Ngayon lang nakikita ng lahat. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang folder na mga larawan at ipinakita ang nga screenshot ng chat ng pamilya, ang mga insulto, ang mapanunukso, ang mga mensaheng nagpapahiya sa akin sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa pakasuklam. Umatras si Clara. Ngunit hindi pa ako tapos. Diretsong tumingin ako kay Corazon. At sinuri ko rin ang mga account ng foundation. Agad na nagbago ang kanyang muka. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukha siyang takot. Ano ang sinasabi mo? 3 milyong piso ang nawawala. Mga pekeng kumpanya. Mga hindi umiiral na invoice. Naging ganap na tahimik. Tiningnan ako ni Marco na parang hindi na niya ako kilala. Nagsimulang manginig si Corazon. Kasunungalingan yan. May kopya akong lahat, sagot ko. At naipadala na ang maito sa labas ng bahay na ito. Nabitawan ni Clara ang kanyang folder. Ang tunok ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa isang kalapit na mesa. Isa siyang pulis na naka-off-duty. Ginang, sabi niya sa akin, gusto niyo po bang mag-file ng formal na reklamo? Tiningnan ko ang aking ina, tumango siya ng isang beses. Opo. 15 minuto pagkatapos, 2 patrol car ang dumating sa club. Ang nga asul na ilaw ay nag-ilaw sa malalaking bintana ngang bulwagan habang tahimik na nanonood ang mabisita. Kinuha ngang opisyal ang aking pahayag sa harap ngang lahat. Kinunan ng litrato ang aking mukha, ang aking basak na labi, ang pulang marka sa aking piski. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marco. Sinaktan niyo po ba ang inyong asawa? Mabilis na binuksan ni Corazon ang kanyang bibig, hindi pa kakaunawaan lang yan. Ngunit alam ni Marco na napakaraming saksi, napakaraming teleponong nagre-record, napakaraming taong nanonood. Yumuko siya at sumagot. Opo, ang tunongang posas na nagsasara sa kanyang mapulso ay mas malakas kaysa sa sampal. Nakita ko kung paano nila kinuha ang aking asawa, dumadaan sa bulwagan kung saan 30 minuto lang ang nakalipas ay naktos ang kanyang ina para sa mga tunay na pamilya. Mukhang nanigas si Corazon. At pagkatapos ay may nangyaring hindi inaasahan. Ang perpektong babae ay sa wakas nawalan ng kontrol. Kasalanan mo ang lahat ng ito, sigaw niya sa akin. Pumunta ka dito para sirain kami. Tahimik siyang tiningnan ng nanay ko sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahinahong sumagot, hindi, kayo ang sumira sa sarili ninyo. Nang gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Elisa. Kinabukasan, tumawag ako sa isang abogado para sa diborsyo. 3 araw pagkatapos, opisyal kong nilisan ang bahay sa Ayala Alabang. Hindi ako humingi ng pera, hindi ako humingi ng ari-arian, wala akong hininging anuman mula sa mga del mundo. Ang gusto ko lang ay ang aking kalayaan. Nagsimula ang investigasyon sa pananalapi ilang linggo pagkatapos. Mabilis na natuklasan ang mapakeng kumpanya. Nawalan ng mahahalagang sponsor ang foundation. Kinansela ang taunang gala at napilitang mag-resign si Corazon sa publiko. Nawalan din ng trabaho si Clara. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, pareho silang humarap sa isang mundo kung saan hindi na sila mapoprotektahan ng apelidong del mundo.
Ilang buwan pagkatapos, lumipat ako sa isang maliit na apartment malapit sa bahay ng aking ina. Hindi ito marangya, ngunit ito ay akin. Muling naging tahimik ang mga gabi. Tuwing linggo, makasama kaming nagluluto nga resipe mula sa aming probinsya na labis na ikinahihiya ni Corazon. At isang hapon, habang nahahapunan kami, tinanong ako ni Elisa, "Kamusta ka na ngayon?" Nag-isip akong ilang segundo bago sumagot, "Malaya, dahil may mahalaga akong naintindihan. Ang dignidad ay hindi tungkol sa pagtitiis ngam nga pagpapahiya o pananatili kung saan hindi ka mahal. Ang tunay na dignidad ay lumalabas kapag nagpasya kang tumayo at umalis na taas no, at iyon mismo ang ginawa ko."